ayan guys, so part 2 natin, ayan. So nagkaroon tayo ng konting issue lang sa pagpalit ng shock mounting, kaya ayan, ilagay ko sa part 2. So yung lumang shock kasi, ayan, hindi natin matanggal tong nut sa dulo. So kaya ayun, hintay muna tayo ilang days. Binalik ko yung shock ulit doon. Pero ngayon ay dumating na yung in-order natin. So nakita ko sa Shopee, ayan, Nitrotech. So ito yung pinaka-budget eh. Pero ang pinagpipilian ko kay YB at Nitrotech. So nakita ko naman maganda naman yung review sa Nitrotech and maraming umorder. So ito in-order natin. So ayan, Nitrotech. Check every 20,000 kilometers. So yun guys. So andito pa rin yung bago nating, ayan, damper. So ayan. Tapos yung cover. Actually guys, itong sa kaliwa, ayan. So napalitan na natin last time nung shock mounting since hindi nagka-issue, pero itong kanan kasi nagka-issue. So ngayon, papalitan na rin natin ng shock. So babaklasin natin parehas ulit. So yun guys. Ayan, naka-jack na guys yung sasakyan. Tapos ayan, recap lang tayo. So sa pagbaklas ng shock natin, ayan, ito is 19, yung isang side is 19 and kabilang side is 17. Ayan, sa mga hindi pa nanood ng previous video, 19 and 17. So dalawa yan, meron pa rito isang tornilyo. Ayan, 19 and 17. Tapos ito 12 lang to. So medyo na talaga may gamit. Ayan, socket wrench. Basta kompleto ang mga size. Ayan, 12. Tapos sa taas is I think 14. So mamaya na tayo dun sa taas. Dito muna tayo. Isang mabilisan lang. So yun, dito naman sa taas guys. So need natin tanggalin itong cover na to. So sa akin kasi mas madali siyang tanggalin pag babaklasin yung buong nakaharang dito para makita natin yung bolt. So ayan, baklas ulit ng wiper. Ito number 17. So ayan guys, baklas na. So konting twist lang. Konting twist lang naman ng wiper. Baklas. So ito guys yung tornilyo. Ayan, nakita nyo. Ayan, yung tatlo na yan. So size 14 yan. So luwagan natin. So ito guys, baklas ulit natin. So papakita ko sa inyo kung ano yung naging issue natin. So ayan guys. So binaklas natin nakaraan, sobrang raspado na guys yung dulo. So hindi ko na talaga siya mapaikot. Kaya ayan, nag-decide akong bumili na ng bagong shock. Kasi palitin naman na din yung shock niya. So para bago lahat, di ba? So yun guys. So try ko paano kung babaklasin to. Ito, pwede ko na sirain to since may pamalit na tayo. So ayun guys, gamitan na muna natin ng spring compressor bago natin galawin yung taas. So ito guys, naisip ko. So sirain natin yung ibabaw. Ayan, so gagrinderin ko yung ibabaw na hanggang maubos. Ito na nangyari sa dulo. So ginrinder ko na talaga guys. So sinagad ko na. So hindi ko talaga matanggal. Ayan. So
At least ito, nakuha natin yung spring. So, di ba, ayan. Ito lang kailangan natin dyan eh. Pero since pahirap tong shock natin. So, okay guys. So, palit na natin yung bagong shock. Ayan. So, compare muna natin guys. So, ito yung luma. So, andito naman yung code nya. So, ito yung basihan natin. Kung di nyo alam yung code, ito yung basihan natin. Gagayahin nyo lang yung pagkakalagay ng tornilyo dito sa, or yung mga kawitan nya sa preno. So, ito sa gawing right. So, same sila. So, pero sa code nya, ang code nya ay ito. Yung right is 86601. Kasi itong isa is 602. Yan. N8601. Then yung sa left side is 602. So, yan guys. Makabit na natin yung spring nya. So guys, pagpasensya nyo ni kalat. Yes, okay guys. So ito na. So naigpitan na natin. So ilagyan ko lang din kasi walang rubber sa ilalim eh. So para lang di siya sa bakal to bakal yung tama. So nilagyan ko siya ng hose. Nilagyan ko lang ng grasa para may pasok. So yun guys. So ayan, mukhang goods na to. So naigpitan ko naman na dyan. Ayan. Then balik na natin. Ayan guys, so same lang sa pagtanggal. So, ganoon din yung pagkabit. So, ayan. So, syempre, iharap natin yung ito. Ayan, so tapos na tayo guys dito sa kanan. So pwede natin i-break muna yung mga takip para in-next natin is yung sa kaliwa. O ayan, tinatin kung kakasya pa sa time natin. Mga masyado mahaba ni video eh, ikakat na natin dito. So ayan guys. So all goods naman, wala namang naging issue. So goods naman yung Nitrotech. So lahat ng fit eh, wala naman tayong na-encounter na issue sa fitment niya. So fit naman siya. Pati sa mga tornilyuhan, maski dun sa may taas yan. So walang problema. So yun, ang titingnan na natin is pag ni-road test natin kung may pagbabago ba tayo makikita, kung matagtag ba siya or same lang din naman sa KYB. So yun guys.